Sa pagbubukas ng 20th Congress, iba't ibang panukalang batas ang inihain ng mga mambabatas. Kabilang na nga riyan ang Freedom of Information Bill na naglalayong isapubliko ang mga transaksyon ng pamahalaan. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Earl Tobias live. Earl? SONA, inihain ngayong araw ng mamayang Liberal Party List Bloc sa Kamara ang isang panukalang buhayin ulit ang noon pang isinusulong na People's Freedom of Information o FOI Bill. Sa ilalim niyan, isinusulong na gawing mandatory ang pagkakaroon ng bawat sangay ng pamahalaan ng sariling mekanismo at website kung saan mabilis na maisa sa publiko ang mga impormasyon kaugnay ng kanilang trabaho at tinutulak din sa panukala na gawing mandatory ang taunang pagdidisclose ng SALN ng lahat ng opisyales ng gobyerno. It is also mandated in this bill na dapat meron din monthly reporting, disclosures of budgets, of contracts, of transactions, etc. It's about time narinig naman natin yung Pangulo yung sa kanyang SONA. Di ba, nanggaling na sa kanya mismo yung mga kung ano nangyayari sa mga public works or infrastructure. Pero, paglilinaw ni Representative Attorney Laila de Lima, istrikto rin ang panukala sa pagrespeto sa ilang mga proseso sa loob at labas ng gobyerno na naglalaman ng sensitibong impormasyon tulad ng national security, international relations, foreign policy, law enforcement, internal and external defense, at trade agreements. And also those with respect to executive privilege na kung may mga opinion o may mga pag-uusap sa circle ng Pangulo, ay kailangan ay i-treat yan with confidentiality. Hindi naman pwede po na lahat ay sakop ng policy of transparency. Princess, dagdag naman ni Representative de Lima, nakikita nila ang panukalang ito nakakibat lang din ng inisyatibo ng Kamara na buksan sa publiko ang Bicameral Conference Committee para makita ng taong bayan kung saan ba napupunta ang bawat sentimo ng kanilang buwis. Balik muna sa inyo.